kadagaan kang ibalon. Asin ninhuli sa mga gawi ninda nin kusog buot. So katawuhan na achieve. So katoninongan asin man syempre, so kagaya-gayahan na sa indang pinagmamawot. Sa Aristotelian ethics, mga katiwala, ang courage sarong virtue. At pag sinabi niya itong virtue, ano ini? Iyo ini sa tahaw. Ano po? Takong hilingon niya to an excess kang virtue, ang excess kang courage, yaon ang pagiging rush, no? The rashness. Pero kung mahilingon man niya to kawaran kang courage, apo dun man niya to ining katalawan, ano po, o kaya cowardice. So ang courage nasa tahaw. No? It is an ethical virtue, no, that must flow from rational judgment and sincere motivation to overthrow injustice with justice. Yan ang definition ni Professor De Leon. Sarong autor si White, pinag-affirm niya na ang virtud kang sarong tao also will be there or will be at the state of character which makes a good man good and which makes him do his own work well. So mga heroe mga katiwala, so sa indang ginibo na pakikilaban duman sa kadakol na mga halimaw, they were not meant for self-glorification. Tanganing may pahiling mo sa nangayang matibay ka. Tanganing mapahiling mo sa nangayan na maisog ka. Kundi, ginibo ito kan tulong heroe, kan ibalon, tangani na ma-achieve communal happiness. Sa Confucianism, itong gawe ni Baltog, ni Hanjong, tapos ni Bantong, minakonform da ito sa innate laws of nature na inaapod na ren. Ining ren na ini, pag na-actualize, eventually becomes a virtue. So kung i-define ini, pinag-define bilang human heartedness, it can also be translated as love, benevolence, or charity. So, saro ini mang katiwala na igwanin communal as in social na elemento. Bako sana na pang sadiri. Ano pa ang pinagsasabi, no? Manunungod naman sa Christian ethics. Manunungod sa Christian ethics, ano ang pinagsasabi ni Professor De Leon na yaon duman sa ibalong epic? No? Sabi ni Professor De Leon, ang paglaban sa karatan, no, sarong moral obligation. It is an ought in Christianity to do what is right and to avoid what is evil in a particular situation. Sa Confucianism, ining moral righteousness, inaapod ining yi. Sa Confucianism, mga katiwala, doing what is ought to be done requires no compensation. That one should do what is right for the sake of nothing. Importante na magibukanin marhay. Ano po? Duman sa ibalong epic, mga heroe, mga katiwala, nilabanan ninda mga halimaw, mga forces of darkness. As in, ang sa indang motivation, hali daadigdi sa moral duty na ini na magibunin marhay. Nagtutubod ining mga heroe na paghahadi kan mga monsters kinakaipuhan na matuldukana. So the defeat of evil, depicted in the epic in terms of deceit, lie,
and destruction was the objective. And public adulation was never in their minds. Din na pinag-iisip na umawon sindanin tawo. Nasa linya man inikan ethical view ni Immanuel Kant that the deeds of the epic heroes were for the sake of righteousness as a moral principle to be accomplished. So in a world ruled by evil, sabi ni Professor De Leon, reason and the moral law command to walk the path of righteousness without regard to consequences. So iyon yung mga nagkapirang mga perspektibo kan ethics na pinagtauan doon ni Professor Jose Ramon E. De Leon kang De La Salle University. And sa tuyang pagbabalik hilingon niya to kung ano ang katolikong perspektibo manunungod sa heroism. Pag sinabi niya tong heroe, ano ang pwede niya tong maguno sa paagi kan katolisismo. Pinag-urunan niya to ang manunungod sa heroism. So pahiling na heroism kan tulong heroe kan ibalon epic. And hiniling ta naman kung ano su mga moral implication, mga ethics kay itong ibalon epic na ito na pinagpresenta ni Professor De Leon. Asin ngunya nahilingon niya to kung ano ang perspektibo kan sa tuyang simbahan, kan sa tuyang pagtubod, manunungod sa heroism. Ano po? Ang tunay na heroism, itong klase na minasalbar nin buhay, itong klase na minapreserve kang dignidad nin tawo, asin man itong klase na minaprotehir sa mga vulnerable, sarong determined, steadfast power, under control, and directed toward the good with a clarity of purpose that comes with humility. Kung hilingon niya to epikong mga ginibo kan mga heroe kan epikong ibalong laug na laug ini. Pero ang heroe, a hero, is not something born with unconquerable strength and selflessness. Ang sarong hero damang katiwala, day nafoforma sa sarong instant lang. But heroism is developed over time. One decision after another, moment by moment. As inafoforma ini sa paagi nin sarong deliberate, chosen, and habitual response sa mga nangyayari sa buhay. A hero is cultivated by countless, often unnoticed, actions. Ang sarong hero day man nagkakaigwakan sa iyang kapangyarihan sa paginin pagkagat ni Gagamba, arog kay Spider-Man, o kaya hali sa sarong alien planet, arog ni Superman. Kundi ang hero, sarong ordinaryong tawo. Ako, ika, kita. Na pinagdidirekta ang sa tuyang desisyon, asin man action, na maging makusog sa paagi nin karahayan. Sa paagi nin compassion. Sa paagi nin integrity. Sa paagi nin righteousness. Ang mga heroes mga katiwala, iyo ini sa mga tao na willing na magbaklay hali duman sa comfort zone ninda. Asin man magpasiring duman sa pangapudan kan mahal na Diyos. So in other words, a hero's journey
is one of deep virtue. Sa satuyang simbahan, sa satuyang katolikong pagtubod mang katiwala, igwang duwang klase nin virtud. So cardinal virtues, asin man so mga theological virtues. Ining mga cardinal virtues mang katiwala, inaapod ining man na moral, human, or natural virtues. Asin igwa kita nin apat. No? Justice, temperance, prudence, and fortitude. Pag sinabi man niya tong theological virtues, inaapod man ini mang katiwala na spiritual or Godward virtues. As in, pinag-describe ini ni San Pablo, igwa kita nin tulo. Faith, hope, and love. Lambang virtud mang katiwala, importante sa satuyang pakikipagrelasyon sa mahal na Diyos asin sa satuyang kapwa. Asin lambang virtud man, inaapunan kita sa mas hararom na pagkasabot asin pag-ako kan mga pinapagibo kan mahal na Diyos sa satuyang buhay. So, by choosing to live virtuously, by intentionally seeking to develop the 7 virtues kan satuyang buhay, kan satuyang puso, pinipili tadaa na mag-immerse kan satuyang sadiri sa kamautan or kabutan kan mahal na Diyos. Duman baga sa libro kan Wisdom. No? Sinabi duman sa chapter 8 verse 7. And if any one loves righteousness, her labors are virtues. For she teaches self-control and prudence, justice and courage. Nothing in life is more profitable for men than these. Ang pagiging hero palan, iyo ang pagkakaigwa kan mga virtud na nabanggit. So sa giraray mang katiwala, ining pagselebrar niya to kan ibalong festival na minasentro duman sa Epiko kan ibalon. Magayon na pagpapagirumdum ini na agyat sa lambang Albayano, sa lambang Bicolano, na magkaigwa kay itong mga virtudes kan mga heroe. But at the same time, mas pararumon ang pagsabot kan mga inahagad na mga pagsakripisyo para sa Diyos asin sa tao. Sa giraray, yao naman sa satuya, no, sa kristyanong pagtubod, ang pag-agyat, ang challenge sa lambang saro to live the cardinal virtues and the theological virtues. Sa giraray, ang sarong heroe, sarong common, sarong ordinaryong tao, siring sa sako, siring po sa saindo, na nagpipili, nagibuhon, ang sarong ekstraordinaryong gawi. Ang pagpili na magibo ning karahayan. Ang pagsabuhay kan mga virtudes, minaagyat sa satuya, na idusay ang satuyang pansadiring kapakanan, ang satuyang sadiring buhay, in the service of God's perfect will. Iyo ini ang dalan kang heroism. Ining dalan kan paggawi o ang paggibo kan mga virtudes. Hopefully, manggatiwala na ining satuyang pagselebrar kang ibalong festival, mas ma-instill sa satuya ining mga magagayon na gawi na ini. Bilang mga Kristiyano,
bilang mga albayano, bilang mga Katoliko. Ini po si Father Kevin Fonasher, ang saydong katiwala sa katotohanan. Bendisyonan ka mukhang mahal na Diyos. Maray na hapon.